balik tayo sa pag-vlog ngayon, araw na ito. So, going back to the routine. Actually, mainit siya ngayon, di ba? So, mainit siya ngayon. Kasi maaga pa naman. So, malapit na mag-aalas 5 eh. So, 4:30 na above na. So I think alas 5 na ngayon eh. So kaya nga eh. So may Tesla oh. Yun oh, ganda. Medyo hirap mag-bike kapag naka 100 kasi naka ano ako sa cam ko, action camera, at saka ano tawag dito, wala pa naman akong dalang action camera. So stop ulit. Right, so yun nga, yung traffic na ngayong hapon na ito. So Monday ngayon kasi ngayon, at saka ang hirap mag-bike kapag isang kamay, right? So kaya nga napakahirap mag-ano kapag naka 100 ka. At saka malagkit pa yung hand grip. Right, so siguro for the meantime, actually meron na akong ano eh, my Porsche. You know, my Porsche. Oh, ganda. Porsche Cayman oh. Oh, okay ah. Ayos ah, so ganda diba? So U-turn lang ako kasi gusto ko lang magkita yung Porsche Cayman. Hindi po yung Carrera, hindi po yung Carrera na ginagamit ni Mirage sa Transformers Rise of the Beast, right? Iba po yan, Porsche Cayman po yan, right? Porsche Cayman po yan. Yun o, ito po tayo. Okay, wala na akong dalang tubig. So ayun siya, Porsche Cayman. Hindi po yung Carrera na ginagamit ni Mirage sa Transformers Rise of the Beast, right? So okay, yun lang yung pinagsasabi ko sa inyo. Actually I'm an avid fan of sports cars, right? Okay, so iba kasi yung Carrera at saka Cayman, right? So punta ko ng Frontier Park kasi nga hindi ako na ano naman ako sa ano, right? So right turn tayo, Frontier Park. Okay, go din naman. Ay, akala ko stop. Go pala. So, ayun. Dito tayo sa designated bike lane. So, may bike lane. Itong park na ito, yung dinanan ko, bike lane po ito. Designated bike lane. And I don't know kung ito isa, hindi ko alam. Basta ito, may bike lane. May designated bike lane. So, hanapin ko lang yung Frontier Park kung nasaan. Right? At saka wala rin akong dalang tubig. Nauuhaw na rin kasi ako eh. So just looking for a public water spot, a drinking fountain,
So naka-blinking yung orange light. So good to go lang tayo. Right, so hanap natin yung Frontier Park. So itong malaki na yung bike lane. Lumaki na yung designated bike lane dito. I think may nakita akong kotse na maganda. So yun oh. Frontier Park. Where in the heck you are? Okay. Straight pa rin. So, actually, parang dinaan ko ito kanina ha. So nakalimutan ko lang. Okay. Yung merong luma oh. Merong nostalgic na retro vibes na kotse. Yun oh. Yan. Yun oh. Ganda. So, Frontier Park, where are you? I think dumaan ako kanina dito eh. Alright, so okay, I'll be back for a while. So, alright, nandito ako sa Lions Park. So, ito pala yung tinatawag na Lions Park. So, grabe ang napaka-widespread. Okay, napaka-widespread pala itong Lions Park. So, akala ko ito yung Frontier Park. So, yung nakita ko ay Lions Park pala. So, naglalakihan mga pine trees dito, mga kasiklista at saka mga cabs. So ayun siya. So kasi walang tao, pwede ako mag selfie video. Okay, so ayun. So nandito po ako ngayon sa Lions Park here in Cheyenne, Wyoming, USA. It's a small town, a small city. Hindi ito the same as California and New York, right? So medyo may pagka, pero ito yung pinakamalaking city sa buong state ng Wyoming, itong Cheyenne, right? So hindi ko alam sa Denver, yung the home of the Denver Nuggets, right? So hindi ko alam kung ano, the home of the Denver Nuggets yung Denver, right? So ito yung medyo mainit sa playground eh. So gusto ko sana pumunta mag-standby sa playground kaso mainit, right? So ayun, yan po yung playground dito sa Frontier Park. At saka I think pwede tayo mag-standby doon sa may ano eh. So may ano doon, rest house. Pwede ba dumaan yung bike dito? Siguro pwede. Wala din naman tao. Okay, so ayun siya. So nandito pa tayo sa Frontier Park. Right, so tambay lang tayo dito. Right? Wala akong tubig. Okay. Kasi wala itong lagayan ng tubig. So ayun. At saka papakita ko sa inyo yung bike. Right, so okay. So nandito po ako ngayon sa Frontier Park, Lions Park. Sorry, so Lions Park dito sa Cheyenne, Wyoming, USA. At saka ito po yung I think isa pang park. So mayroon pa isang park yung Frontier Park. At saka ayun siya. So ayun, nandito pa pala tayo sa Frontier Park, Lions Park. Okay, so ayun, I'm in this place na magpapasilong kasi mainit. So ito pala yung bike na ginamit ko, so para makita nyo. So ito pala yung Mungus, right? Mungus po siya, double suspension siya. So yan siya, may suspension at saka suspension. So naka V-brake lang siya. At saka yun, nakabili ako ng seat saddle, nakabili na ako ng saddle, at saka nakabili na rin ako ng ano. So ito, malagkit na siya, malagkit na. So kailangan talaga ito palitan. So nakabili na rin ng bagong hand grip. At saka ayun, ito okay din naman kasi dito naman ako hahawak minsan, right? So ganun.
ito, so gano'n nga. So ito bagong bagong top tube na bag. So parang ano nakalimutan ko kung ano yung suspend, kung ano yung ano nito. So check natin. So I think Shimano po yan. Okay, naka Shimano equip po yan. Right, so aluminum yan, so alloy Lodi. So okay, X-Trail aluminum F1 speed po yan ang Mongoose. At saka yung ano niya, suspension niya ay Elements, right? So hindi gano'ng kabago, luma na kasi ito. So pinapagamit lang sa aking brother-in-law, yung foreigner na husband ng sister ko. Okay, so ayun siya. So wala pa rin akong wala pa rin akong helmet dito. Naiwan yung helmet ko. So yung dalhin ko sana yung Zefal, at saka yung aking yung mountain bike backpack dadalhin ko rin sana. Kaso nga lang ay hindi na parang hindi na kasya sa maleta ko yung mga items na pangbisikleta, kasi nga yung talagang purpose ko talaga ay dadalhin yung aking butterfly na handlebar. Kaso wala nang tawag dito, wala nang space para sa maleta ko. So at saka wala na rin akong oras at saka araw para tanggalin ko yun. So madali lang naman tanggalin yun. Kaso nga lang wala nang oras, kasi nga umabot na kami sa date nung paalis na kami talaga. So the day before kami paalis, right? So ayun, at saka nag-i-impake na rin ako noon. So tanging naidala ko lang ay yung aking bike horn, electric bike horn, yung aking headlights, right? At saka yung tail lights. Yun lang talaga yung nadala ko. Yun lang talaga ang nadala ko. So nakalimutan ko ring magdala ng yung side mirror, right? So nakalimutan kong dalhin yung side mirror, at saka dadalhin ko na sana yung iba pang mga accessories na pang bike. So katulad ng top tube na bag, yung handlebar, at saka yung saddle bag. So kailangan at saka kasi hindi na nga, at saka yung aking pannier bag, so nakalimutan ko na. So siguro kasi uuwi din naman yung sister ko ngayong October. So ipapadala ko na lang sa kanya yung aking mga iba pang mga bike accessories, at saka pinapadala ko na yung aking sweatshirt, kasi nga jacket yung dala ko, at saka itong sinuot ko so yun po siya. So yun po yung whole story po. Kaya yun po yung at saka yung chest mount ko, nakalimutan ko rin yung chest mount ko na ilagay sa bag, at saka yung mount po na yung mount na ilalagay, yung action camera mount na ilalagay sa bisikleta. Yun din po yung nakalimutan ko. So actually wala pa kasi akong work sa ngayon. So naghihintay pa kasi ako sa green card ko. So once matanggap ko na yung green card ko, makapaghanap na ako ng work. So gamit na bisikleta. So bike to work ako dito sa USA. So bike to work ako dito sa USA. So talagang kakarir ko talaga ito. So a brand new world, a whole new world, a brand new journeys. Alright, cycling journeys here in USA. So I think this is my third time. So this is my third time biking. So my second time is that yesterday that I uploaded a video. So I think hindi kasi accurate yung araw ng yung day ng Philippines at saka ng USA, right? So siguro gabi pa ngayon, right? Siguro gabi pa ngayon, ating madaling araw. So madaling araw pa sa Pilipinas kayo. So cellphone ko nandito So check ko nga. So gusto kong i-check yung okay. Yun siya. So 7:13 AM na pala. So okay, 7:13 AM na pala ngayon sa 7:13 AM na pala ngayon sa Pilipinas, right? So actually pwede rin dito magja-jogging, ikot-ikot, pwede rin dito sa Lions Park. So
Actually, pwede din dito mag-picnic kasi nga may grilling station sila. So ayun yun, meron silang grilling station dito. Right, ito. Meron silang grilling station dito. Right, so pwede mag-picnic dito. So whole family at saka may nagbabike din, no? So may kasamang bata, right? So may kasamang bata. So ayun, yun siya. So right, so uh this is gonna be a wonderful day also, right? So talagang unexpected talaga. So unexpected na talaga kasi June pa lang natanggap ko na yung approval ng US Embassy na meron akong exact date para sa aking interview sa US Embassy sa Manila. And then yun pagkatapos nun, pagpunta ng US Embassy, okay lahat, okay din naman, so walang problema. So kaso nga lang may sabit. So itong story na ito ay share ko rin sa inyo, right? So talaga so okay na sana yung interview ko. May sabit lang kasi nga yung mother ko ay nag-stay na for how many years dito doon sa Pilipinas. So nag-stay siya dito sa USA 15 year or 10 or 15, I forgot. And then also nag-stay din siya ng almost 10 years doon sa Cebu, right? So it means kailangan bumalik ng mother ko ng USA para sabihin na doon siya, para sabihin nandito siya sa USA para kunin ako, right? Kasi ang purpose kasi ng US Embassy is to reunite people, to reunite family far away, di ba? So mother nasa USA at saka yung anak ay nasa Pilipinas. So ang purpose ay magka-reunite sa USA. So ayun ang nangyari, nagka-reunite na kami dito nagka-reunite na kami doon sa Cebu. So unexpected. So bumili ng ticket yung sister ko na nandito sa US para makapunta yung mama ko. And then after that, ongoing pa rin. So ayun, lastly nag-send ulit ang US Embassy na expired daw yung aking NBI clearance. Since one year pa ang tagal ng expiration ng NBI, siguro sa US Embassy ay meron silang limitation. So I don't know kung mayroon ba. So siguro gusto nilang kukuha ulit ako ng bagong NBI clearance para sabihin cleared ako at saka wala akong criminal record. So yun po yung gusto na, kasi kapag cleared ka dito, pagkatapos pagdating ko dito, meron akong criminal record. So balik ulit ako sa Pilipinas. So I think yun yung gustong sabihin ng US Embassy, na kailangan kong magdala ulit ng bagong NBI clearance. So okay pa naman yung battery, so matagal pa. So after that, a couple of weeks. So napaka-thrill talaga yung kasi doon pa talaga itinapat na September 5 yung flight ko. So doon po talaga itinapat. Mabuti nga lang kasi nakuha ko kaagad, dumating kaagad yung visa ko before September 5. So I think last week of August dumating po yung aking visa. So approval na. So good to go. At saka ang yung lastly ay kailangan pa talaga nakukuha ng CFA or CFO. Yung kailangan mo mag-seminar para sa mga immigrant visa papuntang US. So ayun, kasi nga hindi nakapag-application, kaso nga lang natapat talaga sa holiday. So Lunes yun eh. So after September 5, so the next Monday may yun po yun. So kailangan ko ulit mag-rebook ng aking ticket. So no need na. So ang ginawa namin, nagpapa-online seminar na lang ako. So during that time na paalis na kami, ayun na. So
ayun na, so hinahanap na ng immigration yung aking CFO or CFA ba yun? Okay, so actually sinabi ko ongoing pa rin yung seminar hanggang ngayon. So hindi actually natapos na. Kaso nga lang maraming mga question and answer na kailangan, so nagko-question yung mga ibang tao, mga iba kasi marami kasi kami 50 immigrant po kami, so halos lahat papuntang US, so 50 immigrants kami na isiniminar, so yun po siya. So pagkatapos noon, after that unexpected happening. Akala ko hindi ako makalusot sa immigration sa Mactan Airport. Akala ko hindi ako makalusot. So nakalusot po ako noon. So sabi niya sa akin na ano, immigration, okay, you're good to go. Uy, akala ko hindi ako papasukin. So pinapasok na ako. So good to go na. So ayun, unexpected. So flight na rin namin, check-in na kami, flight na kami, good to go na, at ayun na. So yun, unexpected was happening talaga. So parang ano, right? So ayun po siya. So yun po yung nangyayari. Grabe, unexpected talaga yung mga challenges at saka trials, right? So talagang hindi ko inasahan na ganito ang mangyayari, right? So talagang ano, so hindi ko talaga in-expect. So ayun siya. So and also maganda. So it's been my second week here in USA, Cheyenne, Wyoming. So state po itong Wyoming. So ito po yung state na parang mga respectful na mga tao dito, mga mababait, right? Hindi po katulad sa New York at sa California, Los Angeles, right? So hindi ko alam, di ba? So kasi karamihan kasi sa mga Pinoy, Los Angeles yung pagdating namin sa San Diego, California. Pagdating kasi namin sa San Diego, California, daming Pinoy. Okay, mga flight, mga crew ng airport, puro Pinoy. So kita-kita sa mukha, napaka-brown talaga. At saka sinasabi ka agad na nagtatagalog. Ayun Tagalog, ayun Pinoy talaga. So obvious din naman kasi tignan kasi nga brown tayo mga Pinoy, di ba? Mga brown complexion tayo mga Pinoy. So yun, talaga nakita ko, so like sabi ko, ang dami Pinoy dito sa airport ha. So dito basta nagwo-work kasi nga mas malaki kasi ang salary sa California kaysa dito sa mga ibang state ng USA. So yun po yung yun din yung tinitake advantage ng ibang mga Pinoy na magstay sa California, right? So yun nga, so ayun, once dumating na kami dito, so sa San Diego, California, and then going to Denver, the home of the Denver Nuggets, right? And it's also after Denver, we're parating na kami sa Denver, so sasakyan namin, so yung Ram na Bighorn ng brother-in-law ko na foreigner, so husband ng sister ko, right? So kaya ayun, gabi na, so madaling araw na kaming dumating sa bahay, 12 a.m. onwards. So ayun siya. At saka yun, on the next day, kasi nga hindi pa ako nakapag-work, so tinitreat kami inilabas every Sunday. So at saka yun, pumunta kami sa mga lugar na mas maganda, right? So actually nagustuhan ko dito yung ambience, yung environment, at saka yung traffic rules dito. Nagustuhan ko talaga. So compare sa Philippines, maraming mga kamote So at saka may designated bike lane dito, right? At saka meron ding may designated bike lane. At saka also
meron ding park na pwede makapag-bike dito ang mga tao. So marami mga bata at saka mga teenagers, mga teenagers na nagbabike dito, right? So kahit kanina, may nakita ko nagbabike kanina, pwede mo rin ipasyal yung aso mo. So may mga sasakyan din kasi ako nakita doon sa labas, right? So doon may mga sasakyan doon, pwede makapag-park para relax makapag-relax dito sa Lions Park. At saka pwede mag-jogging dito. So maganda, malamig nga kasi nga puro pine trees ang makikita mo dito. Mga pine trees na nakikita mo dito. So hindi lang naman pine tree ang nandito eh. So mayroon ding iba. So malapit na rin kasi mag-fall. So ang ibig sabihin po na fall ang ibig pong sabihin na yung fall ay nag-iiba yung kulay ng dahon. So katulad dito. So papakita ko sa inyo. Okay, so ito yung color ng dahon kapag nagpo-fall na. So yan po ibig sabihin ng fall. So nag-iiba yung kulay ng dahon, right? So at saka natatanggal yung mga dahon sa branch. At ayun, October, starting of already, winter is coming. So okay, after the fall, winter is coming. So parang Game of Thrones po yan. Is coming. So parang Game of Thrones po yan. So right? So kaya nga, so meron nagja-jogging dito. So pahinga muna ako konti, and then also, right? Picture muna. So maganda dito. So maganda dito, right? So okay, see you later. Okay, see you later. A few moments later. So okay, that's it for today's vlog. So I hope you enjoy watching, and please don't forget to subscribe to my channel and click that notification bell para always pa rin kayo ma-notify sa mga upcoming future vlogs po dito sa aking channel. So okay, pauwi na rin ako since 5:30 na, right? And then also 5:30 in the afternoon, and also ang problema ko ay yung hahanapin yung downtown para daan pa uwi. So yun lang po yung mark ko para makita ko yung downtown pa uwi. So nasa Lions Park lang ako. So I think mahanap ko rin yun kakaikot-ikot, right? So okay, so thank you so much, and see you again in my next video everyone. Okay.